Continue ta sa ato ang topic guys, katong part 1 before mi nakita sa akong husband or before mi naka-communicate sa dating app. Sa ingon na. Kay nay uban guys, wala jud sila kasabot sa ako ang bot sabot or they don't know what I mean. So, nangutana sila guys kung nanabado ko uya before nag-meet mi sa akong husband. Sa ingon ana. So, sa akong husband guys is wala jud ko uyab before mi nag-meet. So daghan na jud ko ka-chat nga mga foreigner. So kung mobalik mo sa part 1 nga video guys, makasabot jud mo ato. So ako daghan ko naka-chat ng mga bastos, scammer. So napoy mga seryoso kayo di adto no. Pero wala jud nila nakuha nga ako ang loob kay tungod lagi nakoy rules sa ako ang life. Kay dili ko gusto nga ako'y mag-adjust sa afam. Dapat sila ang mo-adjust ako So, anyway guys, so nag-download na jud ko OkCupid app ato no. Kay syempre nakita man to nako sa Facebook kay na may Filipina nag-share sa iyahang app where niya nakita ang iyahang afam. So ato guys, nagdali-dali jud ko og kuan kanang download ato nga time. I think 20 years old na ko ato guys. So karon guys, akong edad is 22 na jud ko. So 20 ko ato guys, nag-download ko kay gi-try lagi to nako guys kung tinuod ba jud nga walay bayad. Sa that time nga nag-download ka to guys is wala gid siya bayad. Free gid siya tanan no. So daghan kay kog naka-chat ato guys, mga 100 or 200 ka lalaki. So ako guys, dili jud ko muna og hi, hello sa ila. Sila mismo ang mo hi, hello sa kuha. Kay dili man ko gusto guys nga ako bitay mo take advantage sa ilaha. Kana sila jud mo interes sa kuha, anak. So ako mag-swipe ra ko dito or i-heart ba na ko nila anak. Swipe ko sa ila may muuna og heart sa kuha guys. Tapos kay magtan-aw na sila dito guys before nila i-heart nga kanang bio nimo dito. So before ka mo register dito guys, kailangan na kay kuan guys kanang gender, age, tell me about yourself, mingon ana. So bio na siya pagtanaw nila sa pagtanaw sa foreigners sa Filipina. So daghan kay naka-interest ako guys. So ako makig-chat-chat jud ko sa ila guys no. Pero nagpaabot jud ko sa mga foreigner nga mga yuog number sa kuha. Kay syempre lisod pud ako ang mga yuog number sa ila. Kung dili sila mga yuog number guys, it means they're not interested sa imuha. Kailangan mag-wait jud ka hantod mangayo sila og number sa imuha. Dili kay ikaw mismo ang mangayo og number sa ila para makig-communicate or makipag long-term relationship. I think lailahi man pud ang tawo no, lailahi man pud tag kuha na to ways of life no kanang relationship nato. So after that guys is so nag long term communication na pero di pa jud relationship no sa laing app which is Instagram, WhatsApp, Viber mga yung anak. So nag-download ko ato og one guys kanang WhatsApp kay jud ko kabalo naman sa nang WhatsApp guys no. And then sa Messenger ako guys ato nga time. So daghan kay sila guys. So before na ko na kana kong husband guys is ulahi na jud kaayo na ko na siya na kuan guys kanang nakita sa OkCupid kay syempre kitang mga babae kailangan jud nato mangita og tarong-tarongon ta nga dili ta binuangan sa afam. Kung dili ka gusto binuangan sa Pilipino, kailangan jud mangita kag tarong sama ra gyapon na sa afam. So after that guys is daghan jud kay mga foreigner nga gusto makigmeet sa kuha sa personal. Labi na mag-send ko og picture sa ila kay syempre gusto man sila nga dili kay scammer, tinuod ba ka nga nawong kay kanang sa OkCupid guys. Ang mga tao di ara o mga foreigner dira is legit yun na. Walay scam di ara. But sa lain nga mga apps, mga kasagaran ako nakuha ng mga scammer is sa Tinder. So after that guys is mingon sila nga gusto ko nila pakaslan. Kay syempre, gwapa na kay ko sa ilang pananaw, ana. So wala sa paghiyambog guys. Mingon jud sila guys nga ganahan sila og petite, short and beautiful. Tapos mo rin ang ilahang ganahan. So nanga in love sila sa kuha guys. So naay mga long term communication ako sa ila guys. Pero wala jud nako sila gusto nga mani diri kay after 2 months sa pag-istorya guys, gusto gid sila man di ari makigmeet. Pero ako guys, tingin ko nga dili sa kay want to get to know each other pa man to. Tapos that time, nag-eskwela pa ko, so nabalaka pa jud ko guys nga hala pasin makikita sila sa kuwang. Yun ako sa ila nga free ra jud ko sa December makigmeet. Pero pag abot na sa December guys is dili din ko makigmeet guys. Mingon ra ko nga busy ko anak kay dili jud ko sure nga anion ako sila di ari kay pag once mo ani ang foreigner di ari guys dili pud baya ka as in nga kabalo nga siya na bagit ang the right person sa imo ha. Usa pod maula pud ko nga ni di ari unya bulagan ra day na ako pag uli silang lugar kay pag once na bulagan dayon nimo guys nya mga silingan nakakita na mingon dayon nga i-chismis din kanila ko basin ako na ka pero that's not true di ay kay lahi bay pagdisiplina sa pangginikanan no nga. So pagdisiplina sa among ginikanan guys is pag once paguyap-uyap ka Filipino or maafam ba na siya, do not give yourself kay tungod huli ang imo ang life imo ang kaugalingon. Kay isa ra baybaya nga to ang pagka-virgin nato no dili gyud na kuha na nga to ang self ma kabalo na mo sa ibot pasabot nako. So after na guys nagunahon na jud kog maayo nga
kanang sakto ba ni nga lalaki para sa kuha? Also pud nga kailangan ba nga musugot ko mag-civil na ko, so nagpray jud ko maayo sa Ginoo guys nga hatagan ko niya og lalaki nga the right person nga pakasalan jud ko sa simbahan. Pag once may tabo na, siya na gyud ang ako ang forever. So mo gyud na siya tinuod. And then sila mingon mangutana sila ko guys, nga nganong dili man ka makigmit, mingon ana. So kabalo naman sila sa ako ang rules guys. Number 1, no sex before marriage. Number 2, mo tong giingon sa katong part 1 akong giingon lagi number 9 chapiro. Number 3 is ligawan ta. Number 4 is mahalo na ko pamilya. Number 5 is marriage jud ko, kaminyoon jud ko sa church ngan ana. Anyang uban guys, di man jud sila motuog Ginoo, gusto din sila civil or beach wedding or pastor. Kung gusto daw ko guys o bungga, gusto sila nga beach wedding basta ayaw lang daw na ang church lagi daw. Mao to ko red flag di para sa kuha. Kay syempre giampo nabayan ako na sa Ginoo pag once mo dinay sila anang church wedding, they are not the right person for me. So dili sila sakto nga lalaki para sa kuha. So sa kadagan akong ka-chat guys is naka-encounter ko mga bastos, mga ana. Dili gyud nato malikayan ang mga bastos sa sa social media, especially sa dating site or dating app. Pero mostly sa mga naay seryoso guys, is sa dating app yun na dili sa dating site. So nayo ba naka-meet sa dating site, na po ba naka-meet og dating app. So legit ang mga dating app guys. So kasakaron daw na bayad ana. So anyway guys, after ana guys, I think 1 month masiguro ko na ako dito as OkCupid. So nagiuban guys nga gusto mag-provide sa kuha but I ignore it or kuha na ko siya guys, gi-refuse na ko ang ilahang muhatag sila og kwarta sa kuha kay dili ko gusto nga na ako'y utang na loob para sa ilaha. Or na ako'y mga kanabitaw utang kabubuton nako pag muani sila di arin no. I-refuse ko na ko nang ilang ipang gusto ni pangatag sa kuha, mga ingon ana. And then ang uban guys is dili jud ko nila istapan og chat yun guys. So some of them guys i-block na lang jud ako guys, sila na nga dili ko interesado. Inana jud ako ang live sa una. Kay ganahan do sila og young or bata-bata pa. Pero mostly sa akong naka-chat sa una guys is 30 plus, 40 plus, 50 plus. Pero kanang pag-meet ako sa akong husband guys sa OkCupid is wala pa siya ng 50 ana nga time. So dito na ta sa part guys nga katong nag-chat na mi sa ako ang husband ana. So first guys is ang ako ang husband ang ni chat sa ko as OkCupid. Pero katong nga time guys, aray kay ko guys nang binagdita ko sa iya guys kay syempre murag na truman ako sa uban guys, mga grabe ka bastos ug feel nako wala na joy tarong nga foreigner nga mo gusto mo pakasal sa church and then mo accept sa amo ang family rules sa akong pamilya, kanang culture namo, ang traditional namo, maingon ana. Pero sa pag-chat nako sa iya guys, siya may niingon og guys ako hello may nana. So ako siya gi-replyan guys nga I was very unfriendly to him guys. Kay tungod lagi nga kanang mura bitaw nga kuad, Japon ni siya magseryoso Japon ni siya ganahan og church ana. Japon na siya accept sa kuha pero pag mo accept siya di siya na ana. So niya na di ko saya guys hello. Ano siya, iyang gipaila iyang self and then ako siyang gi-stalk sa OkCupid guys kay syempre sa OkCupid naman gid siya mga picture. Pagana na ako guys, hala, dagana ni tattoo patay delikado basin filter pud ni. So mo gid kung una no filter na bising joke ra. Ana pag ana ko tanay na ana ko sa iya. Okay, thank you so much. Ako gi-introduce ko self sa iya guys. And then nagulat ra jud ko guys kung mga ba siya Instagram sa kuha or number ba sa kuha kung asa ba mi mag-chat. Niya na siya sa kuha nga. 2 days man siguro to. I know. Kanang nga time guys is kanang 1 day ra gid mi nag-chat na sa husband yan, ara kung husband ka dito. Can I have your Instagram account? Ano po ko nga, sure, ako rin gyatagin ko. Kung chat ka, o di may, kung dili, ayaw, bugo interesado. Ana, andi ni chat man dayon siya guys, dito nag-message request naman dayon siya sa Instagram. Pag message request niya, ako siyang gi-accept guys. Nya, paila-ila na po siya utros iyang self guys. Nya mo to guys, ako siyang nag-strike yun ako siya to nga time guys nga. Na, di ko ganahan na itato. Pasensya na gyud dili ka type. Ginahan jud ako guys kay syempre guys, kay naka-judge ko sa iya ato guys kay syempre wa pa mapugo ka ila sa iya kay ang ako ra pud bayang nadunggan di ari sa Pilipinas no pag once na itato guys is criminal or killer unsa ba di ara. So mao gid ako permi madunggan di ari guys sa moang lugar. Ningon na and then tapos after that guys wa pa jud ako siya gipaila-ila sa ako ang mama ug papa kay syempre bago pa man lisod po magpaila-ila ko sa ilang mao ni siya bla bla bla. Pero akong family guys, kabalo na gid sila nga nanga-fam po. Kay syempre mao man gyud akong dream. Pero wala ko nagtuo nga ako dading husband ang mahimo na kong bana karon. After that guys na siya unsay di ka ganahan og tattoo. Ano siya sa kuha na po ko di ko ganahan kay syempre sa man na tinuod ba kana or fake na siya or filter na ba siya tinuod man gud ni. Ayan siya nga. Mao to siya gistok na ko gid siya sa Instagram guys. Ako kay syempre
kana kailangan jud nimo siya nga na-proof mga pictures kung di ba scammer or something like that. So ako siyang gi-stalk guys. Wala, murag tinuod na siguro ni siya. So iyahang gi pailay yung self nga MMA champion siya, MMA fighter siya, mao nang yung nana siya sa ilang lugar. Ang tattoo is fashion ra. Tapos art ra po na sa ilahag yun. Wala sila kuan ba judgment sa ilahang lugar. So after ana guys is 2 days na mo chat-chat guys. Ako na din siya gipaila-ila sa akong pamilya. Pero wala pa sa video ko ato nga time guys. Ako siyang gipakita ang pictures ako ang mama ug papa. Pero akong mama guys, niya ako mama nga, ay, aram naman po siya og dagway pero ipakita lang sa mong papa para makakuan siya, maka-observe siya kung butan ba ni nga tao or dili. Kaya akong papa guys, mayong gina mo sa iwar og tao kung butan ba o dili. Pag umana to guys, ako siya gipakita sa akong papa. Kupa, mauni akong kachat karon pa, nanguwi siya sa kuha pa. Ano po na akong papa. Makita ko sa yung picture be. Ano sa papa. Pag na ako sa pixel po niya tanong akong papa. Ano siya nga, dagan lagi ka siya tattoo. Bay, ano po ko nga. Dagan po, sabi pagtanong pabutan o di, ano siya nga. Dili man po di mo ma-judge ang tao sa physical appearance. Ma-judge ni mong tao based sa kanang batasan niya. Pero ikaw good kung ganahan ka sa iya, continue imo ang communication sa iya. Kadi man po ni magbuot sa imo kung kinsay piliun nga lalaki. Ang importante kami nagatambag rami di ari. Pero pag once makita na mo siya, di ara po na mo makita nga kung buutan ba ni or dili. Kay syempre, chat-chat raman po mo. Oh, nag-chat-chat mi guys, 1 month na guys, ang nilabay, ako mama, ug papa, kabalo na, so video call mi, gipaila-ila, yun ako siya mama magpapa guys, pag video call na mo sa first time guys, para makabalo kong ginikanan nga, medyo kuhan ka ng, sige, seryoso nga, relasyon. Ato nga time guys, is wala pag siya salig sa akong bana sa kuha guys, no, kay syempre, nakadungog man na siya sa ilahing lugar nga, ang Pilipina daw, mangwartaay, scammer, mangingon anak ba, tapos, dagan ka siya nadungog sa ilang lugar nga mga negative about Filipina. So, ano po ko sa iya guys, okay naman po nga, dili ka masalig sa kuha, kay syempre, wala pa punta nagdugay, o relationship, or communicate, yari. So, mga to siya guys. So, while nag-chat-chat mi sa akong husband guys, dagan siya magko-chat at nga time, kay syempre, dili man ko dali-dali mo salig guys, or dili ko dayon magpa-inlove og tao, or mo-inlove din ko sa iya, kay kita ra pud gyapon masakitan once nga magbulag. So, paspas yung gumuchat guys, diri, o, dagan akong nakachat guys. Pero sa tanan, yun na akong naobserbahan ng mga foreigner na ako nakachat, while ga-chat-chat ko sa akong bana guys, akong bana, rin akong nakita nga buutan, maayo kaysa nga tanan o batasan, kay sila ang pirmi ra hisgutan guys, is about rin anang bimbang-bimbang na anak, mo ani sa Pilipinas, bimbang dayon. Tapos ako siyang gi-compare sa uban nga foreigner. So, bali, pili yung lalaki, para sa ako, para dili ko magmahay, the end of the day or the rest of my life sa akong pagpakasal sa usa ka tawo. Mo to, while ga-chat ko sa akong husband, bisag na-communicate na mi, while nag-communicate pa mi ani uban di ara mga mongoloid. Ana, pagtanong ako, compare na ko akong husband, compare pa na ako ning laki nga taga Australia, taga USA, taga Canada, taga Poland, pinsan asa silang dapitang kuan Mars bana sila. So kung paspas ko dai guys, makaingon jud foreigners ko guys nga wala jud ko uyab kay syempre paspas mo guys man ako click ko diri tanaw sa akong picture para di ko masayop tanaw sa akong conversation daan o di ba masayop o chat pag ako na guys pag tanaw na ako nga mas akong husband may mindset provider po na akong husband guys no. So well ang among real relationship sa akong husband guys is kana na nakita ni sa personal. So dagan og mga perspectives sa akong husband guys nga nagduwa siya sa kuha kay mahadlok siya nga di ko loyal or mag-cheat ko sa iya ha maingon ana. So sa tinuod in that time guys is loyal gyud ko sa akong husband. So giundangan na dayon ako ng uban og chat while I know my husband was serious on me. So ako pod guys, nagseryoso na pod ko sa iya. So there is no days or time na wala mi nag-video call. Video call gyud mi guys. Pero when it comes nga mo trabaho na siya guys, dili mi mag-video call kay gusto na ko siya hatagan og time sa iyang trabaho, tapos siya maka-focus sa iyang trabaho. Kay iyang trabaho sa una guys is coach na siya sa ilahang lugar. So ato nga time guys is ang iyahang trabaho is afternoon dito while diri evening, so wala kami time guys, so nawala mi communication tungman sa ato guys. So after na guys is ni-shift siya og trabaho bali iya kay siya may owner sa gym nila sa una guys, siya jud ang owner bali siya tag-iya, so siya ang coach tag-iya sa business niya. So gi-shift niya yung mga estudyante og gabi para maka-timing duha kay pag once time na dito diri gabi man dito ay gabi diri tulog na ko dito udto na. So mo to nag-communicate with me mayot guys long term, and then after 2 months or 3 months na mo pa nag-usap guys is gusto dayon sa ko ang bana nga muani diri sa Pilipinas kay makigmeet lagi day nako. So ako siyang gianaan guys nga nag-eskwela pa man ko usap po dili po ko magdali-dali og meet sa imuha kay gusto ko magila-ila sa tadaan. So almost 1 year mi guys before mi nakita sa ko ang husband sa personal. So mo to niya na siya nga kanusta man day ko makaanha diara ano po ko sa iya nga
mga December kay college naman ko nga time guys. Unya, hanap po siya sige. Magulat ra ko. Kay kato kong husband guys, while napa ko sa high school ato nga time, gusto na siya makigmeet sa kuha guys. Nya dili pa man ko gusto mo to medyo nahadlok pa ko guys while patay makigmeet siya sa kuha. Nya maulaw po ko guys nga nakpa ko sa high school nya magmeet-meet ko sa iya. Nya mas sa una mas labaw pa jud kay ko kaniwang sa una kay sa karon okay na niya akong lawas pero sa una grabe jud kay nako kaniwang guys kay grabe kay ko ka stress sa eskwelahan ato nga time. So tung nag-college na ko guys, nag-college pa to 20 naman ko ato. Mao to nga ni siya magulat siya until December mo ni siya diari sa Pilipinas para mag-meet. So nga mo yung love story guys is grabe kit kayo siya ka complicated ang story nga mura kag kiligon. Kung para sa kuha guys is grabe jud kayo to ka thrilling ang amuang relationship sa akong husband. Kay syempre unang-una pa lang gid guys, ako ang unang nag-judge sa iyang looks and then katong pag video ko na mo for in the first time guys, nakakatawa ko sa iya guys ba niya na siya sa kuha guys, nakakatawa man ka. Ano pag wala lang Diyan ka nang, okay, abi maguna ko filter ramang gito tanan guys, ang kuan ano ko basin filter ba to or imagination lang gito na ako. And then dili po ko katuo guys nga kana nga tao is mahimo na ko ang bana. Tapos hunted ato guys na everyday may og communication, video call, nakita na ko sa iya ang iyang batasan kaysa sa iyang looks. Ug ang iyang looks sa video call guys is lahi ra pud kayo sa personal. And then na-meet pud nako iyang anak sa video call. And then, ang iyang anak guys is, nag-i-istorya po sa kuha nga, ang iyang papa is grabe dyan daw kabutan, responsible, ningon na, murag makasalig po ka sa iya ba, kay sa ilang lugar guys, bawal jud ka manakit og babayi. Kay syempre, naman sila law dito, kanang batas dito, pag once manakit ka og babae dito, preso jud ka, dugay jud ka kagawas, anak. So, na jud mga women's power dito. Dili pwede ang lalaki manakit og babayi. So bisan nugdagan siya og kanang karanasan nga relationship niya dito sa ilang lugar guys nga mga babae like girlfriend niya, never gid daw siya nangulata og babayi kay dili po na maayo. Kay ang tinuod nga lalaki dili mangulata. Ang kanang lalaki nga mangulata ang kaya ra na is babae, dili nila kaya ang lalaki. So mao jud na ilang giingon sa kuon, mao to kung Ginoo na tinuod man pud siya no niya, tinuod pud ang giingon sa akong papa nga you cannot judge the book by its cover. Kay tungod ang tinuod nga maayo nga tao, makita nimo sa sulod wala sa gawas. So, after ana guys is murag na in love ko sa akong husband ba kay tungod grabe kay niya ka-caring sa kuha, grabe kay siya mag-provide sa kuha na kung nakoy something nga not feeling well, grabe kay siya mukuan sa kabitong sa ko mo send din siya og kwarta sa ako ang mama or sa akong ati papalitan ko prutas or tambal. So well guys, wila ko sa anak sa una guys, siya na yun ang naghatag na ko og kanang mga needs sa eskwelahan, pocket money ug uban pa. So mao gid nabiliban sa ako ang husband guys kay dili na nimo need pangayoon ang ako ang husband. Siya na jud mismo ang matag sa kuha. So no need na jud ko nga mangayo og kwarta sa iya para lang atagan ko. Siya na jud mismo ang mo padala kung say gusto nako, kung say gusto ka uno nako kana jud nga lalaki ang gusto nako. Ug respetuon ko. Ug dawat po niya guys nga akong mga rules sa akong life nga no sex before marriage na siya pero number 3 is kanang kuan jud siya. Kanang bato courting tapos marriage sa church may nato guys and then after ato guys is pagka December na guys, it's time na nga mag-meet me. So, excited ako kayo ko ato nga time guys pero gikulbaan ko. So pag ani niya diari sa Pilipinas, wala pa mi nakita. So dito nilanding sa Cebu ang katong pag ani na diya diri sa Pilipinas guys or arrival niya diri kay ningon man ko sa iya nga pagka December 22 or 23 December 22 mag-meet na ta. So in that time guys, December 18 na siya sa 18 or 19 na siya sa Cebu in that time. While ako napa ko sa eskwela nagbisi-bisi pa ko pasa og project ato, dagan pa ko mga activity ato. So nagchat-chat mi ato guys kay anak ko sa iya, wala ta lang sakto kay pagka 22 meet na din ta. So yung flight ato guys is December 22 para ani diari sa Butuan. So comment lang mo guys below sa ato ang part ni kung interested mo sa among pag-meet. Nakoy long story jud kay to sa nga tanan guys sa iyang pagpanligaw niya sa kuha kung unsa giantos gyud niya ang tanan-tanan kay dili ko gusto nga ako mag-adjust. Ginan ako siya, ikaw ang mag-adjust kay diani kas Pilipinas, adjust ako manligaw ka sa ko unsa pa nang diara.